Magandang gabi po sa bawat isa. Praise God. Magkatapat sa habang panahon. Thank you, Lord. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Hallelujah, hallelujah. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay taglay. Purihin po ang dakilang Ama. Sa puso ko damdamin, tapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sumaating po ang kanyang kapayapaan ngayong napakagandang gabi po. It's March 25, 2026. Binabati ko po yan sa magandang gabi. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Haleluya ng pag-asa kung kailan ay ginahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Praise God. Napakadakila talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At muli po'y nagkasama-sama po tayo at nagkatagpo-tagpo po tayo ngayong Marso 25 ng 2026. Kamusta na po kayo? At napakadaming good news po na atin pong naranasan sa pamagitan po ng araw-araw nating panalanginan. Ako po'y bumabati po muli sa amin pong tahanan. Ako po'y naririto po sa Quezon City. Nagbo-broadcast po sa inyo ng live mula po sa Rojas District, sa Scout Reyes po. Kami po'y malapit lang dito sa Timog. At I hope na napakalinaw po ng ating pagpapahayag, walang anumang sagabal, at patuloy natin po na ipapahayag po ng maayos, ng magandang reception po ang atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos na live po na ito. Kaya binabati natin at taos puso nating pinaaabot po ang ating pasasalamat. Yan po sa mga kapatid natin po. Magandang gabi po kay Raymart Fausto. God bless po sa iyo, kapatid na Raymart. Kay Sister Jean Carriaga, good evening po. Kay Sister Emmy Melendez, kamusta na po kayo ni
Brother Greg, at happy anniversary po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Andyan din ang mga Cruz family, si Mark Cruz, andyan si Jamaica Navarro Cruz. Magandang gabi kay Danica Narce. Yan. Mga dati po natin pong naikasal. Si Marlo Narce, si Joan Navarro Cruz, si Sister Joan, kamusta na po? Hopefully po ay matanggap din namin po yung mga turmeric, may mga produkto po sila na talaga namang mag-i-enjoy po kayo na magamit dahil napakabuti po ng Panginoong Diyos. Kaya it's another blessed evening po sa bawat isa, at muli ho binabati ko rin ang mga kamag-anak ko saan man po sila naroroon. Ang sister wife ko ay naka-tune in po ngayon mula po sa Davao City. Nandun po si Sister Marlene po. Nung mga mangilang-ilang araw po ay nasa Bicol region po siya. Ayan, lugar po nila Ate Emmy. Nasa Legazpi City, pumunta po sa Biraca, Catanduanes. At ngayon naman po ay muli pong bumalik. And thank you po for all the prayers na talaga pong nandoon po yung pong hedge of protection. Pati po si Kuya Boyet at Ate Lenny, kasalukuyan po sila nasa Baguio po. At nagpapasalamat po tayo, si Micah, sila Rodney, na nag-enjoy din yung buong pamilya. Sana po ay patuloy silang naka-tune in din. And every morning din ay nakakasama naman natin si Ate Lenny sa kada umaga po na panalanginan. Kaya kamusta na po kayo? Medyo marami pong ginawa at kami po ay na-excite kasi Women's Month po, at ako po ay talaga namang nagpapasalamat dahil natapos po yung isang programa namin tungkol po sa mga kababaihan, at eksaktong-eksakto alas 6 na tapos at tayo po ay nakatakbo at eksaktong-eksakto na naman po alas 7 in punto po. Yan ay tayo po ay naririto ngayon at talagang niloob ng Panginoong Diyos. Pero napakadami po ng ating mga isinagawa. Nagpapasalamat tayo sa mga estudyante po natin, lalong-lalo na ang UST History Society. Ayan, andito na si Sir Resos ninyo. Sabi ko, manood din po sila rito. Ayan na, So, parang kanina lang may mga gawain po, Tayo po ang nanguna sa programa, pero ngayon may panibagong programa naman po tayo at hindi tayo nagsasawa po. Ang energy natin ay hindi nanggagaling sa energy drink, kundi ang energy natin ay nanggagaling po sa Holy Spirit. At nung Lunes nagpapasalamat tayo dahil sa Third Marble Meeting po, tayo po ay nag-represent po doon muli po ng Peace of Harvest Christian Ministry. Kasi nga Women's Month, ang topic po naman doon, paano poprotektahan ng karapatan ng kababaihan. Kaya marami po tayong mapupulot, maituturo ko din po sa atin sa Bible studies natin, ang kahalagahan po ng iniatang po sa mga kababaihan, hindi lang pangtahanan po, kundi marami pong mga magagandang katuruan si Kristo po tungkol sa atin pong mga kababaihan. Kaya muli po, it's a very nice evening po, saan man kayong dako naroroon, mga kapatid natin dyan po sa Middle East. And we hope and pray, mapayapa naman pala, sabi po ni Sister Aster. Kasi po yung mga problem ko minsan pala sa ating mga kapatiran dyan, lalong-lalo na yung mga nais mag-vlog, parang pinalalabas nila magulo, pero kung nagme-message si Sister Aster sa akin, okay lang daw po sila doon, tahimik, mapayapa. Kaya maganda po ang amin pong balitang narinig po sa inyo. Kaya kamusta po si Ivan dyan? Ako po ay nagpapasalamat din. Alam ko po naka-tune in din ang buong Dungo family po. Si Ate Ellen, kamusta po kayo dyan? Sila Sean at gayon din naman po si Alex at saka po si Len. It's a nice evening po. Sila Paulo at saka po si Shed, ang mga anak po nila. Yan. Si Kisha, Amara at yung bunso, nakalimutan ko yung name. Ayun po, kaya tayo nagpapasalamat po dahil naka-broadcast na naman po tayo. Abot tayo hanggang London, mga kapatid natin dyan, ang Gutierrez family. Sana po ay naka-tune in din kayo. At patuloy din naman po, mga kapatid natin, napakadami po sa Canada, nandyan po ang Ramos family, nandyan po ang Hiron family. Sa United States, binabati ko po ang lahat po ng mga Cruz family sa pamumuno po of course, ni Dr. Norman at saka si Brother Kaloy. Ate Lina, araw-araw ho yan ang prayer namin para sa inyo for good health kasi nagpapasalamat tayo. At hindi rin tayo nakakalimutan sa panalangin at sa mga suporta po mula kay Ate Lina. Kaya Diyos na po ang bahala rin pong gumanti sa inyo. Magandang gabi rin po sa ating mga kapatid na nare-reach out po
lalong-lalo na po, yan si William po ay nagpunta po dito sa May Subic po at sinundo po ng buong Palomar family. Kaya binabati natin si Lisette diyan po sa Japan. Gayun din naman po si Midori. Kamusta na po kayo diyan? At ang dami po nating mga kapatid sa iba't ibang sulok po ng mundo na, nakakapakinig po. Lalo na po ang kuya ko rin, nandun po siya sa Melbourne ngayon. Ang panganay po naming kuya ay Australian citizen, pero ayoko pa pong maging Australiano. Mas masarap po kasi dito sa Pilipinas, kahit mahirap yung buhay natin. Pero bisibisita na lang doon. Kaya magandang gabi Kuya Sunny at sa lahat po ng naka-tune in dyan sa Australia. Kaya magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Andyan din po si kapatid na Wendy at saka Sister Myla. Si Crisel, yung secretary natin, tagakuha ng notes din natin po si Crisel sa Marbal. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ayun po, si Brother Jimmy, lumalabas na po sa atin pong mga reactions at si Wendy. Yan, magandang gabi sa inyo, lalong-lalo na ang mga kapatid nating Melendez at si Balong, si David po. Ayan, magaling din yung naririnig natin. Pwede na rin i-train po si David, kasi mga turo din ni Reverend Paul Washer ang kanya pong binabasa. Napakagaling. Glory to God. Marami tayong mahuhusay po na pwedeng magpag-aral po. Kaya kamusta po kayo dyan sa Puray Christian Church? Lalo na si Pastor Elmer. Kamusta ka na dyan? At saka si Sister Leia. At asahan nyo po, may mga delegates po tayong paakyat dyan ngayong last Sunday po. Kaya maraming salamat po palagi sa prayer nyo dyan, Pastor Elmer. At gayon din naman po ang ating mga kapatid. Buena mano pa kanina po, hindi ko lang nabate si Georgie. Ayan. At we are praying, Georgie, for God's hand na patuloy magamit po ang mga kapatiran for eventually mga deserving nating mga kapatid, lalo na mga kabataan sa Puray, masuportahan po ang kanilang pag-aaral. We hope and pray na marami pong matouch kasi marami pong deserving at marami pong mga mahuhusay, magagaling po na ating mga kapatid. Gayun din naman po si Danica, nabati natin, si Lamart, si Sister Irma at saka po si Sister Odi. Kasama natin yung atin pong prayer, Sister Irma. The Lord can change circumstances, the Lord can change heart. Kaya ating pinapanalangin, alam ko po ay tinutugon ng Lord. Glory by glory, binabago po ng Panginoon ang mga puso ng ating ipinapanalangin. Ayan, kaya salamat din Crisel kay Lord sa buhay niyo po sa pag-i-schedule ng mga naka-assign sa church at sa lahat ng mga messages po na natatanggap sa Marbal na forward po sa akin sa pamagitan ni Crisel, atin pong pastor secretary. Magandang gabi rin po kay Brother Marlo, kay Sister Joanne. Ayan po. Yung mga produkto po dyan, inaabangan din namin. Magandang gabi rin po kay Maribel, Sister Maribel, kay Sister Marilyn Raduban. Kamusta po kayo? Sana'y palagi namin din naman kayo nakakasama sa church. Si Crisel, kamusta na po? At ang mga chikiting na mga guwapo't magaganda. Ayan po, nagmana po kay Brother Nel, kay Sister Crisel, mga guwapo at magaganda nating mga kapatid. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan, At lalo tigit po si Wendy, nandyan din, Pagpalain ka, Wendy. Yung prayer ko palagi na malakas po yung immune system ng baby po ninyo, ni Balong. Gayun din po. Ayan po, si Sister Aster po. Ayan po. Magandang gabi po sa lahat. Ayan po. At patuloy din nananalangin sa kanila. Nasa journal natin palagi ang buong Shason family. So, Brother Jimmy, Sister Alice, magandang gabi po sa inyo. Sister Demalyn, Sister Irene, gabayan kayo ng Panginoon palagi, si Sister Irene Cruz. Sister Baby, maraming salamat po sa inyo po palaging pag-tune in. Regards po kay Brother Larry at sa inyo pong tatlong matitipunong mga anak. Praise God. At mga magaganda pong manugang. Praise God po. Sister Myla, kamusta na po? Si Ate Ces, ayan. At si Corazon Gardaban Cruz, pagpalain po kayo. Ang dami ho. Jamaica, Navarro Cruz, Raymart Fausto, yung mga binati po natin. And si Jane, andyan din po. Kamusta na po? Si Princess Cruz mula po sa Puray Christian Church Youth. At congratulations po kay Francis Jan Carriaga. May bago na naman pong engineer. Electronics engineer po, May na naman po tayo, electronics engineer.
At nagpapasalamat tayo, sabi ko na nga po pagka po pinanalangin talaga ng mataimtim, itutulog mo na lang yan, Francis, pagising mo, engineer ka na. Ganun po katapat ang Lord pag tayo po naglilingkod. Sipagan pa natin, may mas maganda pang gagawin ang Panginoon sa atin pong mga buhay. At lahat ng mga grinant po na mga skills, mga titulo po na yan, it is used for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Magpagamit po tayo. Meron na tayong electronics engineer pag itatayo na po yung building natin. May mga civil engineer na po tayo, may mga arkitekto na po tayo, may mga teachers na po tayo magtuturo sa Sunday school natin, sa DBBS. Kung tayo po ay magipit sa usaping legal, meron naman tayong abogado po. Ang church po natin ay professional. Purihin po ang Panginoong Diyos, matatalino po na inilalagay ng Diyos ang atin pong mga kapatid po dyan. Kaya sabi po ni Engineer Francis Cariaga, amen po, Pastor, to God be the glory. Ayan. Kaya it's a busy day po. Medyo nadala ko yung bimpo ko. Pinagpapawisan ako dahil sobrang init na po sa labas ngayon. At ganda po ng nangyari din kanina, no? May mga tagapagsalita po kami, may film clip na pinanood po. Kababaihan ng Malolos, ang ganda po tungkol po sa mga kababaihan na ito na isinulat po ni Dr. Jose Rizal. Kaya marami tayong matututunan, women empowerment. Mahalin po natin ang atin pong mga asawa po ng buong kalakasan at puso din natin, gaya ng tinuro ng Panginoong Diyos, at patuloy na lahat po ng ating ninanais, ang Diyos na po ang bahala, no? Kaya para po sa ating mga kababaihan, Happy Women's Month po sa inyo. Nawa po ay patuloy po gabayan kayo ng banal na espiritu, patuloy po pumasa inyo ang pag-iingat at ang patnubay po ng ating dakilang Diyos. Ayan, kaya it's a evening po full of wisdom, full of knowledge na tayo ho ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng maraming magagandang aral po. Kaya kamusta na po kayo? Maganda po ang aral natin ngayong gabi kasi ito po ay kinatha po, no, ng Panginoong Diyos sa puso ko nung narinig ko po yung isa pong preacher na talagang inaano niya po, itinuturo niya kung ano ang pagdurusa na mararanasan po doon po sa dagat-dagatang apoy. And it startled me, no, na parang nakita ko lalo na yung kanyang conviction. Ito po yung yumaong pastor na si R.C. Sproul, na talaga nakita ko. Kaya sabi ko, Lord, ito po yung message nyo ngayong gabi na ito, lalo na sa mga kapatid namin na gustong makinig po. At mula po doon sa nakapakinggan kong preaching na yun, ni Reverend R.C. Sproul, ako po ay nakakatha po ng isang aralin ngayong gabi, at alam ko po ipinanalangin ko po na ito, na ang pangalan po, ang titulo po ng ating pag-aaralan ay Kalunos-lunos na wala si Kristo. Ayan. Kaya papatapos na po yung Marso, mga kapatid. Papatapos na, papasok na ho yung Holy Week. Kaya yung Biyernes Santo, wag niyo pong kakalimutan, may maganda po tayong film showing. Kaya pumunta po kayo sa church alas 4 po hanggang alas 5. At sa April 5 naman po, yung ating Easter Sunday, yan po'y maaga, kapatid. Kaya pumunta po kayo ng alas 5 hanggang alas 6. Maaga po ang service natin. This coming Easter Sunday po. April 5 pa naman po yon. Kasi yung darating po na linggo ngayon, sa Katoliko po, yan po yung palaspas. Yung marami kayo makikita sa mga Catholic Church nagbebenta po ng mga palaspas. Kaya muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin po, at sumaatin po ang pagpapala. Inuulit ko po ang ating mga pag-aaralan. Ano po kaya ang magiging kahihinatnan ng tao pag siya po ay hiwalay kay Kristo? Pag siya po ay hindi kilala ni Kristo? Kapag siya po ay nagkaroon ng pagkakataon pero tinanggihan niya si Kristo? Kaya bago po tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaralan, mga kapatid, tayo po ay dumako po muna sa pamamagitan po ng ating panalanginan upang tayo po linisin ng Diyos sa lahat ng ating nagawang karumihan. Tayo po ngayon ay yumuko at magpabasbas po tayo sa dakilang Ama. Salamat po, Panginoong Diyos, sa isa na namang pagkakataon para makapag-preach, makapagpahayag, makapag-Bible studies po na nagagalak ang aking puso.
hininga ko na po, Panginoon, at buhay ko po, tibok ng puso ko ang pagtuturo. Ito po ang kaloob na binigay niyo po sa akin, kaya every time po na malinaw na binibigay po ng Banal na Espiritu ang mga aral na ito, hindi ko po pinalalampas ang pagkakataong ituro agad sa lahat ng atin pong mga kapatiran. At gayon din naman po, hindi po akong pinanggagalingan ng karunungan na ito. Ako po ay sisidlan po upang maipahayag po sa pamagitan ng karunungan ng Banal na Espiritu ang lahat po ng magandang balita at aral ng kaligtasan ni Kristo sa pamagitan ng pagsasabi ng katotohanan na pinakamataas na uri ng pag-ibig at ang kababaan ng loob na patuloy na nagpapagamit Panginoong Ama at patuloy na nagpapasailalim po sa lahat ng inyong pong mga aral. Maraming salamat po, Panginoong Ama, dahil alam namin po hindi po kami malayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Punong-puno po ang aming kalooban ng pagkakamali, ng kasalanan, ng karumihan, at ang banal mong habag na lamang po ang siya pong naglilinis sa amin upang kami po, Panginoong Ama, ay patuloy po na makaharap sa Diyos ng anumang nasabi namin, na isip, na salita, nalakaran po na taliwas sa inyo pong kagustuhan, nilinis na ng Ama sapagkat sa pamagitan ng pagtigis ng dugo ni Kristo, kami po ay napatawad na sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, gabayan niyo po ang mga kapatid namin po na nagugulmilihanan po ngayong gabi. Lahat ng mga may sakit po sa pamagitan po ng banal na pangalan ni Jesus, gagaling po sila ngayon, at lahat po ng may mga dinaranas na mabibigat na pagsubok at problema, nasa sa awa at habag mo sila ngayon, Panginoon, upang maibsan po ang lahat ng mga pagdurusa na dinadaanan po ng aming mga kapatid. Loobin mo rin po na may makapanood po na hindi pa mananampalataya, na lalo po niyang makilala kayo bilang Panginoon na tagapagligtas sa pamagitan po ng mga aralin na ito. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi po, Panginoong Jesus. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa banal po na pangalan ni Hesukristo. Amen at amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Praise be the Lord Jesus Christ. At ako po ay nagpapasalamat din po kay Nanay Soli. Nandito po siya. God bless po sa inyo, Nanay Soli. At patuloy ang prayer ko rin po sa buong Bautista family. Priority ko po si Arlene. Sinasama ko rin po Nanay Soli. Walang iba po kundi po si Angelica, na talaga pong pagyamanin sila ng Panginoon. At alam ko na maganda na po ang inyo pong paningin ngayon kasi araw-araw po natin siyang isinasama rin sa panalangin. Good evening po, Nanay Soli. Maraming salamat po sa pag-tune in po ninyo. Nandiyan din po si Syra Eunice Cruz at ang lahat ng mga kapatid po sa Puray. Kung may hindi po ako nabati, ay pasensya na po, no? Susunod na lamang po tayo na babati kung may panahon pa ho tayo mamaya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ayan, ang dami-dami po nating mga bumabati at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatid po na ito. Ayan, talagang hindi maubos po ang mga pagbati natin. Alam niyo mga kapatid, ano ho, na ang pinakadelikado po sa isang tao na maganap, mapabilang siya sa isang church na totoong sumasamba sa Diyos, isa pong iglesia na talagang nagtuturo ng tama, at siya po ay napunta roon dahil naimbitahan po siya ng kanyang kaibigan, o kaya'y napunta siya sa church po na nagsasabi ng totoo dahil ang kanya pong crush o ang kanyang girlfriend po ay doon po nagsisimba. Sapagkat maaaring yung girlfriend po niya ay totoo po yung puso, maaari po na yung kanya pong mga magulang na nagsisimba po doon ay talagang totoo at genuine. Pero ang isang tao po na akala niya po ay nagiging banal siya dahil kasama niya ang mga taong tinawag ng Diyos, yan po ang isang pinaka-kalunos-lunos at pinaka-nakakatakot po na kalagayan ng isang Kristiyano. Baka po tayo'y magkamali na akala po natin ay tayo po ay kilala ni Kristo. Napapakinggan natin ho sa pastor, si Kristo'y ganito, ito po ang aral ng magandang balita, ito po ang aral ng magandang kaligtasan. Pero ang nakakatakot po niyan, baka mamaya, ang kalunos-lunos po na balita na pwede niyong tanggapin sa araw ng paghuhukom, baka mamaya po ay kalunos-lunos na wala po si Kristo sa ating puso. Kaya po nabuo ang mga aral po na ito. Hindi natin hihintuan hanggat ang puso po natin ay hindi nakatitiyak na tayo po ay talagang makakasama ni Kristo. Yan po ang advokasya ko. At hanggat ako po'y binubuhay pa ng Diyos sa habag at awa niya, at talaga pong every Bible studies, every preaching po, hindi po mawawala ang lahat ng ganyang uri po ng mga pangangaral.
Kaya po simulan na po natin ang titulo po ng ating pag-aaral. Ang pagmagat po ay ang kalunos-lunos na wala si Kristo. All the while, akala po natin, ay, tinanggap ko si Kristo. Ay, ako'y lumapit sa altar, nanalangin ako. Ay, membro ako ng Peace of Harvest. Ako head ng, halimbawa ho, ng preaching ministry. Ako po ang head ng utility ministry. Ako ho nasa kada umaga po sa prayer meeting. But sometimes ang pinakakalunos-lunos na pwedeng makarating sa atin, hindi pala tayo kilala ni Kristo sa kabila po ng lahat ng ating ginagawa na ito sa church. Pero mahal tayo ng Diyos, kaya nga po niya tinuturo ang mga bagay na ito. Ayaw ng Diyos na meron pong mapahamak sa Peace of Harvest Christian Ministry. At sa talata po ng Biblia na atin pong hihimay-himayin sa atin pong title na pinamagatang Kalunos-lunos na wala si Kristo. Ito po'y kinuha natin mula po sa Lucas 13:26 hanggang 30. Sabi po ng Luke chapter 13 verse 26 to 30, may ganito pong aral, may ganito pong turo na sana po makitaan natin ng karunungan ngayong gabi po. Ito na po, no? Hinati-hati ko po sa 4 po na kulay. At ito pong 4 na kulay na ito, yun po ang ating expository preaching and Bible studies na gagawin. Without further ado, basahin ho natin ngayon ang Lucas 13, dito po sa 26 hanggang 30. Ano po sabi ng Luke chapter 13, verse 26 to 30? Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa nga kayo sa aming mga lansangan. Verse 27, sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Verse 28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, sina Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta, habang kayo na may pinagtatabuyan. Verse 29, huli na po. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos, sapagkat tunay ngang may nahuhuli o may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi po ba parang talagang kahindik-hindik, ano ho? All the while, yung atin pong pinag-aaralan, ano ho, umiinom ako, Panginoong Diyos, kasama kita. Ito po yung mga nakasama niya, no ho, na dinisipluhan ng Panginoong Jesucristo, no. All the while, sila po tinuturuan harap-harapan ni Kristo. Kasabay po ni Kristo na nakikikain po sa kanila. Pero mga kapatid, kung papansinin niyo po, hindi sila kilala ni Kristo. Tingnan niyo po muli, no ho, para magbigay po sa atin ito ng palaisipan at lalo tigit po na talagang suriin natin, talaga pong atin pong eksaminin ang ating sarili, no? Saliksikin natin. Palagi ko pong sinasabi yan, may verse po tayo diyan kung nakinig po kayo ng huling preaching natin, ano? Nasa 2 Korinto 13:5 ang pagsasaliksik at pagsusuri para malaman po natin, am I saved? Ako ba'y ligtas? Ako ba'y kilala ni Kristo? Baka ako lang ang nakakakilala kay Kristo at ako po ay hindi naman niya nakikilala. Yun po ang mahirap. Pwede pong ang kalalagayan natin ganito Kilala ko po si Pangulong Donald Trump. Pero si Donald Trump po ba? Kilala po ako. Kilala ko po si Pangulong Bongbong Marcos. Nababasa ko po siya sa radyo. Nababasa ko siya sa dyaryo. Napapakinggan ko siya sa mga radyo, sa mga internet. Pero ang tanong, kilala ba ako ni President Bongbong Marcos? Yun po ang kalalagayan natin. Can we say that the Lord Jesus Christ knows us personally? Can we say that we know the Lord Jesus Christ? Madaling sabihin, pero para atin pong matiyak na tayo'y kilala ni Jesus, yan nga po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Kaya mga kapatid, ito ho yung verse natin. Ang sabi po dito, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Kita nyo yun, ano ho? Kumain, uminom, kasalo, nagturo sa mga lansangan kung nasaan ito pong mga tao ho na nakaharap sa kanya sa araw ng paghuhukom. Pero sabi ng verse 27, sasagot naman siya, hindi ko kayo na
nakikilala o hindi ko kayo kilala. That is, as what I've said, the greatest tragedy that can happen to any human being. Ito po yung talagang kalunos-lunos, ito po yung talagang kahindik-hindik, ito po yung pinaka-horror upon horror, kinatatakutan ng lahat ng kinatatakutan, na sabihin sa atin ni Kristo sa araw ng paghuhukom, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasamaan. Bagaman kasama po nila na umiinom si Kristo, kasama nilang kumakain si Kristo po ay nakikisalo sa kanila, si Kristo po ay nagtuturo sa kanila, pero all the while kilala nila si Kristo, pero hindi pala sila kilala ni Jesus. Kaya nga muli po mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan na ito, sabi po dito sa verse 28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyo na nasa kaharian na ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, habang kayo na may pinagtatabuyan. At darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, ibig sabihin po kahit saang lugar, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos, tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Sabi po sa English, those who were first will become last and those who were last will become firsts. Ano-ano po yung dapat nating mabatid sa mga talata po ng Lucas 13:26 hanggang 30? Sa expository Bible studies na ito, himay-himayin po natin. Doon muna po sa verse 26. Minsan ho, ang isang tao at ang nakakatakot nito, baka po kasama pa sa Peace of Harvest o kaya sa ano pa mang mga tamang church, maski sa Puray Christian Church. All the while po, hindi ko po sinasabing exempted po ako. Baka mamaya, all the while, ako pala yung hindi kilala ng Diyos. O kaya, ipalagay nyo sa sarili nyo, ako ba'y kilala talaga ako ni Jesus? Mga kapatid, sabi po dito sa atin pong pinag-aaralan, number 1, minsan ho akala natin kilala natin si Kristo. No ho? Sabi po dito sa Lucas 13:26, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Hindi ba ito'y kahindik-hindik? Panginoon, paano naman nasasabi ninyong hindi nyo kami kilala? Kumain tayo, magkasama tayo sa Jerusalem, hindi nyo na ba natatandaan? Nung umiinom ka, nakiinom din kami. At nung nagtuturo po kayo, isa po kami doon sa palakad-lakad sa lansangan, napakinggan namin ang inyong aral. Kaya lang mga kapatid, yun po nga po, nagiging kahindik-hindik at kalunos-lunos wala pala si Kristo sa buhay nila. Baka po yung Kristo na sinasabi nating tinanggap natin sa labi at hindi po dumiretso sa atin pong puso. There is no change life. Wala po yung paggalang, wala po yung pagkatakot sa Diyos. Harap-harapan po, enjoy na enjoy kayo sa kasalanan. Harap-harapan po ang inyo pong pakikisalamuha sa mga gawain hong karnal ng mundo na ito, hayagan ninyong ginagawa kahit na nagsisimba kayo sa Peace of Harvest, kahit na kayo po mga kapatid patuloy na nagke-claim na born again kayo, na nagha-hallelujah, praise the Lord pa po kayo, nagkakaroon ho kasi ng mga bunga. Baka mamaya, dun pa lang po sa level na yon, bagsak na po tayo. Muli, sabi po dito, baka akala natin, kilala natin si Kristo, dahil po kasakasama po ninyo, nagbabasa kayo ng Biblia, kasakasama po kayo sa ministry, every morning nandun po kayo, pero ang kalunos-lunos, yun na nga ho. Alam nyo po, may isang biblical passage na kahalintulad nito. At kung dala nyo po ang inyong mga Biblia, dito po sa Mateo 7:22, in the book of Matthew chapter 7 verse 22, sabi po doon, sa araw ng paghuhukom, sa Mateo 7:22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Mga kapatid, Matthew chapter 7 verse 22. Dapat ho, kilabutan din ako dyan. Kasi yan po ay isang aral na pumapatungkol sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos.
Ang sabi po ng Matthew chapter 7 verse 22, sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, purihin ang Panginoon, ano? Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pamagitan ng inyong pangalan ay nangaral kami? Baka ipakita pa po yung pangalan ng church. Hindi ba Panginoon, pangalan pa lang ng church namin, Church of Christ, pangalan pa lang ho ng iglesia namin, iglesia ho ng Panginoong Hesukristo, iglesia ng Diyos. Ito ho ay iglesia ho ng mga Latter-day Saints. Hindi ba po ninyo nakikita na pangalang-pangalang pa lang, kayo na ho ang itinataas namin, pero hindi kasi ganun ang basihan eh. Mga kapatid, sabi po ng Matthew chapter 7 verse 22, gaya din naman ho nitong binabasa natin kanina, no, sa Lucas 13:26. Akala nila sila yung nakikain kay Jesus, nakiinom, nakasalo ni Jesus, nagturo pa sa mga lansangan, ano, nakasakasama si Jesus. Pero gaya ho ng akin pong binanggit sa inyo, sabi po ng Matthew chapter 7 verse 22, sa mga nangangaral po, mga pastor, mga evangelist dyan, mga apostol na nagke-claim, para sa atin po ito, wake up call sa maraming pastor. Sabi po sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Hallelujah. O sino ho ba yung mga nangangaral? Pastor, evangelista, lahat ho ng mga tao na nagbibigay po ng mga pagpapahayag, ano? Yan po yung mga tinutukoy po doon eh. Kaya maaari pong akalahan natin ho, we are the most sensible preacher in the world. Baka akala po natin we are the good man of the house. Baka akala po natin tayo po yung huling sugo sa mga huling araw. O kaya akala po natin kahit simple kang pastor, unang-una ko makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi puro kabutihan ang tinuro ko. Pero ang puso mo pala lumayo sa tunay na kahulugan ng magandang balita. Inuulit ko po, no, ito po, akala natin, kilala natin si Kristo, pero hindi po pala. Sandali lang po, inom lang po ako ha. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Salamat po sa tubig. Thank you, Lord. Medyo summer na po. Kailangan tayo mag-hydrate. Kaya nga, sabi po dito, baka po, suriin ninyo ang inyong sarili po. No? Saliksikin ninyo yung inyong sarili. Baka mamaya po, wala naman po si Kristo sa ating puso at tayo ho bagsak po sa pagsubok, bagsak po sa eksamen, bagsak po sa pagsusuri. Amen po ba yun? Ayan. Hindi po sa tinatakot ko kayo. Ang ginagawa po't layunin ng mga pangangaral na ito, tiyakin po na tayo pong lahat na may relasyon kay Kristo, makapasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng nasabi ko po sa inyo, no? Feeling ko kilala ko si Kristo, feeling ko kilala niya ako. Pero mga kapatid, si Kristo po makapagsasabi, sapagkat ikalawa, tiyakin natin ano na nakikilala tayo ni Kristo. Ayan. Tiyakin nating nakikilala o nakilala tayo ni Kristo. Ayan. Bakit ho? Kasi akala natin mahusay tayong pastor. Akala natin tayo po ay magaling na ebanghelista. Akala natin puro charitable works yung ginagawa natin, libreng sakay, libreng dialysis. Pero wala pala tayong ugnayan kay Kristo. Nakasentro pala doon po sa nangangaral po na apostol, yun pong katanyagan. Money-making venture lang pala ho, tumutulong, pero ang ginagawa ho'y pagkakitaan po ang mga tunay na nagnanais maligtas. Kaya po ang sabi ni Kristo sa ganitong uri po ng tao, sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Kaya dapat ho, number 2, tiyakin nating nakikilala tayo ni Jesus. Amen. Alam nyo ho, para po, halimbawa, ako po'y makilala po talaga ni President Donald Trump, dapat po ako po ay maging malapit sa kanya. O kaya ho, kung nais po sana ako na makilala halimbawa po ng Pangulo natin, kailangan ho merong mag-uugnay sa amin. Kailangan ho may magpapakilala. Kailangan ho may relasyon pong nabuo. Na kapag ho ako'y kumatok ho ng Palasyo ng Malacanang at tinanong, sino ho ba kayo? Ako po si Pastor Archie. Pwede ko po bang mabisita ang Pangulo? Tapos tatanungin sa Pangulo, sino po ba yon?
si Pastor Archie Rezos daw po. Ay, hindi ko kilala yan. Hindi ka papapasukin no, ng Presidential Security Group. Pero kung halimbawa ho, no, na talagang nag-build up ka ng relasyon, nakilala ka talaga in a personal way, na tinanong po ng Pangulo, sino ba yung nagme-message na yan sa labas? Si Pastor Archie Rezos po. Ay, papasukin nyo. Personal friend ko yan. Sige, yun po ang sinasabi natin. Bagaman ang nais ko pong ipunto rito, dapat ho kilala tayo ni Kristo. Pwede ho kasing kilala nyo siya, nakakasama nyo siya, tinuturo nyo siya. Sabi nga ho nung katuruan ng Biblia kanina, sa araw ng paghuhukom, marami pong magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa pamagitan ng iyong pangalan nangaral kami? Purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi lang yun, sabi pa po doon, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Big sabihin po, miracle church pa ito. Nagpapagaling po ng iba't ibang uri ng sakit, nagpapalayas ng demonyo. At ito pong church na ito, nagpapagaling ng mga may terminal na sakit, bumubuhay ng mga patay. May mga church yun, gano'n kiniklaim nila. Pero hindi pala sila kilala ng Diyos dahil lahat to ng pagpapagaling nila, lahat ng mga pagpapabuhay nila sa patay, palabas lang ho yun para po sila po'y matanyag. Marami pong pumasok sa kanilang samahan, hindi po talaga church na katawan ni Kristo ito, kung hindi organisasyon lang po ng mga tao. So hindi po porki tayo'y nangaral, hindi po nagpalayas tayo ng demonyo, o kaya po tayo po gumawa ng iba't ibang uring himala, kilala na po tayo ng ating Panginoong Diyos. So tatandaan niyo po yung Mateo 7:22. Muli nating binabati po si Joria Manuel Cruz. Joria, dadalin na po dyan sa inyo yung pong original copy ng marriage certificate mo, ha? Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Ngayong linggo, dadalin po ng Peace of Harvest ang inyo pong original original Joria na marriage certificate. Magandang gabi rin po sa ating mga kapatid na si Bragi Manuel, andyan po si Marites Reperoga, atin din pong kinasal, dami ko nang kinasal sa Puray. Si Jobert Cruz, nandyan din po, at lalo tigit po ang mga kapatid natin, si Maribel Reybuenan at Belinda Reybuenan Borlado. Good evening po sa bawat isa sa inyo. Ayan. Kaya, ang tanong natin babalikan ko lamang po, nakakatiyak ba tayo, nakilala tayo ni Kristo? O palabas lang lahat ng ginagawa natin? Sabi din po dito po sa Mateo 7:23, ito nakakatakot, Sabi sa 22, hindi ba sa pangalan mo, Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu? Sa pangalan mo, nangaral kami? Sa pangalan mo, Panginoon, gumawa kami ng himala? Pero natiyak ba nila nakilala sila ni Kristo? Hindi po. Bakit? Sabi naman po ng Mateo 7:23, parang kasabay din itong Lucas 13:27, Sabi ng Mateo 7:23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, ito ang kalunos-lunos. I do not know you. Away from me, you evil doer. Yan ang masakit. Kasi akala natin all the while, kilala natin po si Kristo, pero sa totoo po, hindi tayo kilala ni Kristo. Sabi ni Kristo sa Mateo 7:23, kahit gumagawa ka po ng mga mirakulo, gumagawa ka po ng himala, nagpapalayas ka ng masamang espiritu, magaling ka mangaral, pwedeng hindi ka pala kilala ni Kristo dahil mali ang puso mo at hindi po tama ang ugnayan mo sa Kanya. Kaya po muli, ito po yung nakakatakot at nakakahindik po. Pag hindi ho natin natiyak na kilala tayo ni Kristo, palalayuin niya ho tayo sa araw ng paghuhukom. Sabi po ng ating Panginoon, sasagot naman siya, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Praise God. Away from me, you evildoer. I never knew you all the while. Kapatid, talagang yung sinasabi ng Biblia, tatangis ka to the max. Talagang tatagaktak na parang sunod-sunod na patak ang luha mo niyan all the while. Hindi pala tama ang iyong naging relasyon kay Kristo. Good evening po, Sister Menchi.
Galsim, magandang gabi po sa inyo. At kamusta na po dyan sa Assure Street po, dyan po sa Marikina Heights. Sa May Conception po pala, yan si Sister Menchi. Good evening po sa inyo. At sa atin pong pinag-aaralan, ikatlo, yun na nga po, nasabihan tayo sa araw ng paghukom, lumayo ka sa akin. Ikaw na gumagawa ng kasamaan, ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Ang sabi po dito, iiyak at mangangalit ang mga hindi nakakakilala o makikilala ni Kristo. Sabi po ng Lucas 13:28, ito po ang sabi ng Lucas 13:28, praise God. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyo nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, sina Isaac at si Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nung pinag-aaralan ko po, yung pong iiyak at talaga naman nun sabi pong ganun, ano ho, hindi lang po iiyak mangangalit yung mga ngipin. Dalawa pala po yung para pong magiging kalunos-lunos na kalagayan po ng tao pag siya po ay napalayo na sa Diyos. Yun pong mga tao na pinahayagan ng salita ng Diyos, binaliwala, pinagtawanan, ang ginawa ho nila hindi nila tinanggap yung salita ng Diyos. Sila po yung mga tatangis, iiyak sila. Pero mga kapatid, yun pong mga akala nila tama po, mga pastor, mga ebanghelista, mga debatista, yung mga magagaling sa Biblia, na ang buhay nila umiikot na lang po talaga sa pakikipagdebate. Sila naman yung mga ngalit, ganun ho, no? Mga ngalit, talaga pong mumurahin nila yung Diyos. Sasabihin nila sa kanilang puso, ginawa ko na lahat. Ako yung pinakamagaling na preacher. Ako yung pinakamabuti na pastor. Tas lahat ng uri ng mura ho. Talagang ang description po doon, mga ngalit, talagang nangangalit yung kanilang ngipin. Bakit to? Dahil akala nila Kristiyano sila. Yun pong iiyak, napakinggan nila yung salita ng Diyos pero hindi nila sineryoso. Pero yung mga ngalit, ito ho yung mga church member, ito po yung mga pastor, akala nila, yun nga sabi ko sa inyo, yung mga magagaling magdebate po, kinamatayan nyo po yan na talaga pong ang buhay nyo umikot lang sa debate. Nako po kapatid, dedebatihin mo pati si Kristo. Sasabihin mo sa harapan ng hukuman ni Kristo dahil sa sobrang yabang mo, kung matalo mo ako, Panginoong Hesus, sa debating ito, sige, impyerno na ako, gaganunin nyo. Bakit to? Kasi walang ibang magaling kung hindi ikaw. Ang buhay mo hindi mo pala naisuko sa Diyos. Ang akala mo puro na lang sa paggawa ng kabutihan, na yung kabutihan mo doon ka nagdepende sa iyong kaligtasan. Na ang akala mo, miyembro ko, nakalista ako sa general membership ng iglesia, hindi ka pala maililigtas niyan. Na ang akala mo, nagawa mo ang lahat ng tradisyon, nagawa mo ang lahat ho ng mga iba't ibang uri ho ng batas doon sa church ninyo, na kumpleto mo sakramento. Kapatid, may panahon pa para ho tayo hindi mangalit, kasi yung mga mangangalit na yan, yun pong nakakilala kay Kristo at akala nila sila po'y nagsisilbi sa Diyos. Yung mga iiyak naman po, yun po yung talagang napakinggan nila, hindi nila binigyan ng puwang ang salita ng Diyos. Sila naman po, Panginoon, nagsisisi po ako, patawarin niyo po ako. Sila po yon, but too late na. Yung mga nangangalit naman, minumura ang Diyos, galit na galit. Hindi ba ako yung pinaka-head pastor? Ayan, yun po yon. Bakit ho? Muli ho, babalikan natin kapatid, ano ho? Sapagkat may mga iiyak, may mga mangangalit. Bakit ho? Kasi hindi sila makikilala ni Kristo in the last days. Sabi po dito sa Lucas 13:28, ayan, iiyak kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian na ng Diyos sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob at ang lahat ng mga propeta. Tapos sasabihin kasi nitong mga tao na ito, kalebel ko lang si Jacob ba? Ako po yung Abraham sa church namin. Ako po yung Isaac doon po sa mega church namin. Pero pinagtatabuyan sila ng mga anghel ng Diyos. Bakit to?
doon nila sisimulang murahin ng Diyos, doon nila sisimulan pong magrereklamo sila, doon po yung panahong magdidebate sila sa harapan ng Diyos at mangangalit ang kanilang mga ipin. Sabi rin ng Mateo 13:42, ano po ang sabi ng Matthew chapter 13 verse 42? Ihahagis nila ang mga ito sa mga lumalagablab ng pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Bakit to? Itinapon ka na doon po sa dagat-dagatang apoy. Yan ang sabi ng Matthew chapter 13 verse 42 . Pag nandun ka na po sa dagat-dagatang apoy, final na ho yun . Hindi na pwedeng umalis dun . Kaya nga mga kapatid, dinggin nyo po ang mensaheng ito. Napapakinggan nyo po ito mga taga-Puray Christian Church. Ang daming mga kabataang nakikinig ngayon. Mga kapatid natin sa Peace of Harvest, dinggin nyo po, hindi po ako magpapakahirap mag-preach sa inyo ng ganito. Hindi po ako magpapakapagod mula sa trabaho ko. Kahit na pawis tayo, magpe-preach tayo at magsasabi ng ganito. Marami pong mapapahamak at ako po mga kapatid, tinitiyak ko po, baka may mga mapapahamak pa sa church natin pag hindi nyo po pinakinggan ang aral na ito. Magbalik loob tayo kay Kristo. Tiyakin natin, kilala natin siya at si Kristo'y nakakakilala sa atin. Wala tayong tinatago sa ating kapwa. Wala tayong double life na nilalakaran. Minsan Kristiyano, minsan hindi, minsan malamig, minsan mainit. Ano po ang sabi po ng pinag-aralan natin? Doon po sa Pahayag 3, isusuka po tayo ng Diyos kung tayo ay maligamgam. Ayan. Kaya magandang gabi po kay Rabier Richen, si Ryan Villegas. O kita nyo, yun, si Ryan po ay atin pong co-faculty po yan. At siya po ngayon ay nagtuturo sa NU. Curator po yan ng National University Museum. Pero nakikinig po. Magandang gabi, Ryan. Ayan. Si Corazon Gardaban Cruz, good evening po sa inyo. At pagpalain po tayo sa aral po na ito na ating inihahatid po. Kaya mga kapatid, marami pong iiyak, maraming mangangalit dahil hindi sila makikilala ni Kristo. Andito rin po si Ate Dolores, Leia, si Ate Leia po. At saka kanino yung mga kapatid natin sa Puray na hindi ko ma-identify kung minsan. Yan, nandito rin si Bragi Manuel. Magandang gabi po. Andito rin po si Marites. Ayan, kanina sabi mo natin, si Tess nandito rin. Ayan, kompletos recados po tayo. Yan, nag-amen na si Sister Leia. Ikatlo mga kapatid. Ayun. Minsan ang nakakatakot, akala natin ako yung premiadong pastor. Ako yung head pastor. Ako yung senior pastor. Ako yung dakilang sugo. Ako yung pinakamasipag na musician. Ako yung pinakamaganda ang boses. Ulitin ko po mga kapatid, di ba si Lucifer, assign po siya sa praise and worship. Gustong-gusto ng Diyos, pinakikinggan yung boses niya. Gustong-gusto ng Diyos yung instrumento pag tumutugtog siya. Pero yan sa mga musician natin, sa mga song leader natin, yan ang kinabagsak ni Lucifer. Akala niya siya lang yung pinakamagaling, siya lang yung pinakamaganda, siya lang yung pinakamakapangyarihan. Ibinagsak siya ng Diyos. Worship team head po yan Kumbaga praise and worship team head po yan sa langit. Kaya mga kapatid, gaya ng sinasabi natin, wag natin pong iisipin na tayo ang premiadong mang-aawit. Tayo ang non-nonsense na preacher. Tayo po yung maraming titulo na ikinakabit sa ating pangalan. Siya po si Reverend Pastor Juan de la Cruz, AB, MA, PhD, MD, DD, lahat po. Baka isang word lang ang ilagay ng Lord dyan, RIP, tapos ka kapatid. Huwag ganun Kasi marami ang nauuna ang magiging huli, maraming nahuhulit nagpapakumbaba ang siyang magiging una sa kaharian po ng Diyos. Gaya po ng sinabi ng Lucas 13:29, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Ayan. Kaya nga mga kapatid, marami pong, sabi ko po sa inyo, sa isa sa mga preaching natin, may makikita kayo doon, dating prostitute. Meron doon maniningil ng buwis. Meron doon dating magnanakaw. Meron doon dati pong mamamatay tao.
pero kasama po sila sa piging. Bakit? Dati sila'y nahuli dahil kriminal po turing sa kanila, pero ngayon sila'y nauuna na. Marami rin naman po na mga pastor, mga pare, mga ministro na sila po ang nanguna, sila pong tiningala, sila po'y nagpayaman. Pero pagdating po doon sa harapan ng Diyos, sila po ay mahuhuli. Magandang gabi rin po kay Jaja Manuel. Ayan, sunod-sunod na yung mga nag-i-amen po. Praise God. Kaya kapatid, sabi rin po ng Mateo 20:28, no? Sabi pong ganon, kaya po, those who were first will become last and those who were last will become first. Sabi ng Matthew chapter 20 verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao'y naparito hindi upang paglingkuran. Si Jesus Christ na yun. Hindi naman po siya napunta rito para paglingkuran po siya. Ano pong ginawa niya? Siya ay nagpunta rito upang siya'y maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ano po yung napakagandang mensahe po mula sa Mateo 20:28, nagpunta si Kristo po rito, hindi upang siya'y paglingkuran, kundi sana ganun din ang heart natin upang tayo po'y maglingkod at ialay po ang ating buhay para po sa ikatutubos din at ikaliligtas ng marami nating kababayan. Pag inuna po natin ang kapwa natin kaysa sa sarili natin, inuna natin ang pamilya natin kaysa sa kapakanan ng ating sarili, yun pong mauuna ay mahuhuli. Tayo na inihuli natin ang ating sarili, inialay natin para sa Diyos, sa kapwa, sa pamilya, sa mga kapatiran. Ikaw naman po ang mauuna pagdating ng takdang panahon doon po sa langit. Dapat ho mag-sink in sa puso natin, ano ho. Mga kapatid, pwedeng hindi pala tayo ligtas. All the while, ikaw na yung pinakamagaling na preacher, pinupuri ka. Gaya ng narinig nyo nung nakaraang linggo, nakakatakot po sa pastor na pinupuri dahil sobrang talino. Nakakatakot po sa pastor na siya po'y hinahangaan dahil marami siyang tinapos. Nakakatakot sa isang pastor na talaga pong scholar ang dating niya. Kasi mga kapatid, baka hindi pala tayo kilala ni Kristo. Gayon din sa mga musician, baka ikaw po'y nakasalig na sa husay mong tumugtog. Baka katulad ni Lucifer, akala mo yung awitin mo nang gagaling sa iyo. You have the man with the golden voice or the woman with the golden voice. Yung pala ang lahat ng ito'y hiram lamang po at mga kapatid, gaya ng sinasabi po natin, naparito po ang Panginoon, hindi po upang siya'y paglingkuran, upang siya po ay maglingkod. Maging katulad po tayo ni Kristo, tayo po'y maglingkod at ialay natin ang ating buhay para po sa ikatutubos ng maraming kaluluwa. Mga kapatid, bilang pangwakas, para po tayo ay tiyak na maligtas. Sabi po ng John chapter 5 verse 24, pakatandaan nyo ito. Kapag ho sinasabi ng Biblia, truly, truly I say unto you, o kaya remember this, o pakatandaan nyo ito, huwag nyong kalilimutan po mula sa puso. Para matiyak natin po na tayo'y kilala ni Kristo, sabi ng Juan 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kung hindi nakatawid na siya sa buhay mula po sa kamatayan. Sino po yung pong may buhay na walang hanggan, yung magiging kilala po ni Kristo, yung nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin. Pakinggan natin po ang salita ni Kristo. Ang bawat salita po niya sa atin po'y mamunga kasi sa bunga po makikilala ang mga tunay na alagad ni Kristo. At tayo po'y manampalataya na si Kristo'y isinugo ng Ama, na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, na hindi po sa mabubuting gawa, kung hindi isuko mo ng buong puso, aminin na wala kang magagawa, patutungo ka sa impyerno ngayon kung hindi ka kahahabagan ni Kristo. Mga kapatid, ang aral po na ito ay para sa atin. Ang aral na ito para sa liksikin natin, mga taga-Puray Christian Church, mga taga-Peace of Harvest. At kung tayo po ngayon ay baguhan lang nakikinig, pwede po kayo na patuloy na makinig. At ito pong panalangin na ito, hindi ko po sinasabing ito po'y kumpletong-kumpleto na makapaghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Pero sa unang panimula ng pagpapakumbaba, pwede ka pong magtamasa ng buhay na walang hanggan kung magpapatuloy ka kay Kristo.
Mga kapatid, pwede ho ba na i-lead ko kayo, lalong-lalo na ang mga kapatid po natin na ngayon lang ho nakatunghay po o yung mga marami po tayo, mahigit 2,600 po ang atin pong subscriber, no? 2,600. Baka meron nung nakapanood ngayon, pwede ho kayong sumabay sa panalangin na ito upang kayo din po ay magtamasa po ng tunay na ugnayan kay Kristo. Sige po, kung kayo po ay inuudyo ka ng banal na espiritu, sabayan niyo po ako sa isang panalangin po na ito. Ama namin na makapangyarihan, ako po ay lumalapit ngayong gabi ng may pagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan at ako po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno sapagkat ako po'y sumalangsang sa iyong mga banal na utos, magsimula nang ako'y bata po at hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesukristo, tinatanggap po kita ngayong gabi bilang aking Diyos at tagapagligtas. At Ama kong nasa langit, patuloy po na sa habag at awa mo, ang iyong bugtong na anak na si Kristo, ang siyang maging Panginoon ko, tagapagligtas at manunubos, ngayon po at magpakailan paman. Panginoong Ama, nagpapasalamat po ako sapagkat ngayong gabi po, naunawaan ko ang iyong salita at nais ko po na ikaw ay makilala sa malalim na paraan at sa habag at awa mo po, ako po ay makilala niyo rin po sa araw ng paghuhukom. Muli Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aking pagsusumamo at panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Congratulations po mga kapatid. Kung kayo po ay nanalangin, sabi nga po ni Sister Menchi, in God we trust. At pagka po nagtiwala kayo at binigay nyo ng buong puso po ninyo kay Kristo, hindi po niya kayo pagtatabuyan. Kung hindi, bubuksan po niya ang pintuan sa inyo. Kayo po ay makikisalot papasok po, no, sa kanyang kaharian at kayo po ay magiging tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Nawa po, na-bless po kayo sa ating mga aralin po. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at purihin po ang Panginoong Diyos. Magpatuloy lamang po tayo. Palagi ho nating tiyakin, saliksikin palagi, hindi po masama yan. Subukin natin, suriin natin ang ating sarili kung tayo po ay nasa pananampalataya upang dumating ang panahon, hindi lang natin kilala si Kristo, kung hindi higit sa lahat, kilala tayo ni Kristo bilang kanyang anak na tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Muli, magandang gabi po. Ito po ay isang pribileyo na naman po nakapagparating tayo ng salita ng Diyos. Tayo po naman po ay kakain na ng ating pong gabihan. At maraming salamat po sa bawat isa. Tunay nga po na tumutugon ang Diyos sa mga panalangin. Kung may mga prayer request po kayo, pwede nyo pong i-message. Ito pong wala na po tayong tanungan sa pastor po muna, pero nais ko po sana, ayan po, no? Kung may mga prayer request kayo, pwede nyo pong i-message. Minsan, no, nahihiyang magtanong po sa akin eh. Pero prayer request na lang po muna yan. Yung pagtanong natin kay pastor, i-text nyo ako 0977-832-5257. Kung may mga prayer request po kayo, pakilala po kayo para po maipanalangin. Ang dami pong pinagaling ng Diyos, ang dami pong mga nakapasa ng examination, madami po na patuloy na binabago ng buhay dahil po sa kapangyarihan ng panalangin. Muli ho, magandang gabi po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Magkita-kita po tayo bukas ho ng alas 5 ng umaga para sa ating Dawn Watch Prayer Meeting. Mula po sa Rojas District, dito po mga kapatid sa Quezon City, bumabati po ako sa inyo. Purihin ang Panginoong Diyos, purihin nawa ang pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayong lahat.